Nung nakaraang araw, sinabi ni Charles Stew na kusa siyang bumaba sa pwesto niya bilang isa sa mga nasa coaching staff. Pero nalaman namin mula sa mga spin sources na meron pala itong malalim na dahilan at ito ngay nagkakatugma dun sa sinabi ni Sir Snow Badwa noong mga panahon na sobrang gulo ng management dahil nga maraming boss ang namamahala sa loob at ayaw na ni Charles Stew ma-involve sa mga samot-saring issue. Junmar Fajardo, may big offers umano noon na nagkakahalaga ng 6 na milyon kada buwan at binubuhay daw ito ngayon ng CBA. Tara, pag-usapan agad natin. Sino nakakaalala ng mga panahon na lumabas ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang dalawang official page na nag-aaway-away din? Ang Converge ay binubuo ng 3 boss na nasa isang poder at sa katunayan wala namang problema sana kung maraming boss pero ang 3 yan ay iba-iba ng pananaw at iba-iba din ang plano. Plano nung isa na kunin yung mga former Atenista, yung isa naman kunin ng mga Kapampangan, yung isa naman manguha ng magagaling sa mismong liga. Pero si Charles Stew gustong kunin lahat ng mga nasa SGA. Enebe talaga. Ayon kay Snow Badwa, ang pag-alis ni former coach Alden Ayot ang pag-step down naman ngayon ni Charles Stew ay isang pagpapatunay na meron talaga hindi pagkakaunawan sa loob. Yung umano pinaka-boss nila na si Dennis Uy, hindi sangayon sa ibang mga gusto nilang gawin sa Converge. Ang gusto lang naman daw ng 3 boss na to, maging mas competitive sila kaya kukunin raw nila ang gusto nila gaya ng iba. Paliwanag ni Charles Stew, gusto lang niyang makapiling ang kanyang pamilya, ganun lang kasimple. Pero may sinabi din ito na nag-iwan ng matinding clue sa lahat. Yung sinabi nito na he doesn't see eye to eye with some colleagues ay siya nagpapatotoo sa lahat. Kahit hindi natin sila nakikita sa likod, pero makikita mo rin yung isa-isa kung paano at gaano kalala ang mga sitwasyon. Minsan pa nga raw umabot ito sa bentahan franchise issue. Si Coach Franco, go with the flow lang yan, pero deep inside may masasabi din yan. Ayon pa nga sa ilang sources, gusto rin daw ni Gov Pineda na mag-coach sa Converge, pero dahil nandyan si Charles Stew, kaya hindi ito makaarte. Alam nyo may mga piyesa ang Converge, sayang lang kapag nagkawatak-watak sila kasi maganda ang punto nila, kahit kakaunti pang experience nila sa PBA, hindi magtatagal magiging contender team din yan dahil nakukuha nila ang gusto nila. Pero isa lang masasabi natin sa Converge, ang pagpapalakas minsan, hindi nadadaan sa pera yan. Tingnan mong Ross, nasa coaching lang yan kung paano nila minamanage ang bawat players at paano sila pinapalakas. Kaya hayon, nagkaroon sila ng kumpiyansa at natalo sila ng Ross. Isang independent team na hindi mahilig gumastos pero nagpapahinog. Pinapaubaya lang nila kay Coach Yang lahat ng desisyon kaya maganda. Ang sa management lang ay sumang-ayon kay Coach Yang. So kung magulo na nga ang management ng Converge, ibig sabihin Diyan pa lang, bad shot na at walang malayong mararating ang isang team na ganyan. Ano masasabi niyo dito? Junmar Fajardo, binagsakan ng offer ng China Basketball Association ng 6 million pesos para lang mapapayag to. Grabe ang offer ng China at kada buwan pa yan Halos times 3 ng offer ng Japan at Korea. Palaki ng palaki na talagang talent fee ng mga liga ngayon sa ibang bansa. Sa katunayan, noon pa man ay may big offers na talaga ang CBA kay Junmar, pati nga kay Romeo. Pero hindi lang niya tinanggap. Ang sabi ni Abay, mananatili daw siya matapat sa SMB at hindi naman daw pera ang laging sukatan sa basketball. Pero kung sa iba yan, tiyak na wala niyan sa PBA. Sabi nila, binabase lang daw nilang offer depende sa kakayahan mo. Ang nakita daw nila kay Abay, may big size na may big skills. Imagine mo lang kung paano pumayag si Abay. Siguradong sisikat ang CBA at lagi tayong mag-aabang ng kanyang laro doon. Sigurado din na mapapasabak si Abay sa mga malalaki at matatangkad na players kesa sa kanya. Masusubukan na rin kanyang dakilang siko. Si Junmar para sa akin kailangan din niyang experience na ganito para talaga mas magiging moderno ang galaw niya. Yung shooter ka na big man kahit outside. Kaso mas magiging injury prone lang siya kasi malapit na rin dumating si Abay sa punto, nagsaslow down at nagkakaedad. Gayun pa man, sa PBA matinik pa rin siya. At kahit magretiro man siya ngayon wala nang tatalo sa kanyang 8-time MVP at limpak-limpak na BPC award sa PBA. Para sa akin, malabo na ring mapapayad ng CBA si Abay.